Hello people! So ayun na nga, dahil nga kararating na ng asawa ko galing trabaho at sa mga oras na yan ay alas 6 na nga ng hapon kaya nga bumangon na nga ako sa aking pagkakahiga at magsisimula na nga tayo maglinis dito sa aking munting kusina. Dahil nga wala ang mama ko ay ako na ang maglilinis dito. Alam mo, antayin ko pa siya, aroy Diyos ko. So ayun na nga guys, pagkatapos ko maglinis dyan ay maghahanda na nga ako ng aming dinner ng aking mga anak at aking asawa. Kaya naman naisipan ko na iluto na lang yung pinili ko kahapon na para sana kahapon pero hindi nga na iluto dahil nga meron na kaming ulam kahapon. So samahan niyo ako na magluto ng aming dinner. Kaya tara, umpisahan na natin. So, ayun na nga, meron ako ditong tatlong palaya. Nag-grade na ako nito nung nakaraang araw pa. Ewan ko ba kung bakit. Pero sana naman hindi. Alam niyo na ba yung iniisip ko? Charis lang. So, ayun na nga, gustong-gusto ko na nga makakain itong ampalaya. So, may alam ba kayo kung paano hindi maging mapait ang ampalaya nyo para makain, pati ng mga bata? So, alam niyo ba, kwento ko lang na simula nung natikman ng asawa ko yung ampalaya ko ay kumakain na siya ng ampalaya. Pero dati talaga na hindi talaga siya kumakain ng ampalaya. Pero nung pinagluto ko siya ng once na nagkasama na kami, kumakain na siya dahil nga daw hindi nga mapait ang aking ampalaya. So kung gusto niyo malaman kung anong sikreto ko sa pagluto ng ampalaya ko na hindi mapait, ay samahan niyo ako sa video na ito at panoorin niyo hanggang dulo. Pagkatapos ko nga tanggalan ng mga laman ng ampalaya na yan, ay iniwa-hiwa ko nga lang din yan ng maninipis ng ganyan. At pagkatapos ka nating hiwa-hiwain yan ng maninipis ng ganyan, ipapakita ko nga sa inyo kung paano ko siya hinihiwa. At akala nyo naman professional, pero hindi. Talagang passion ko lang talagang magluto. So ayun na nga, kung makikita nyo ganyan siyang hinihiwa. Akala mo naman, ang galing-galing eh. So pagkatapos nga nating hiwa-hiwain yan, ay pinas forward ko na nga din yan. At pakinggan niyo kung gaano siya hiwain. At tuwan-tuwa nga ako dyan dahil nga habang naghihiwa nga ako dyan ay nai-enjoy ako dahil nga may background music pa. At pagkatapos ko nga hiwain yan ay ibinabad ko nga lang yan sa maraming tubig at maraming asin. Ibababad natin yan ng 30 to 1 hour. At ayun na nga, naghiwa-hiwa na nga ako dito ng mga kakailanganin natin sangka para sa ating ginisang ampalaya. Una, iniwa-hiwa ko nga muna itong bawang. At pagkatapos nga yan ay dinikdik-dikdik ko lang yan at kailangan nga natin dyan ma-achieve yung pino pero hindi naman kapinuhan. At pagkatapos ko nga mahiwa yan ay agad ko namang sinunod dyan ang ating sibuyas. At nang mahiwa ko na nga ang ating sibuyas, ay susunod naman natin dyan ay ang ating kamatis. By the way, ako lang ba yun ganito pero alam ko naman lahat naman tayo pag naghihiwa ng sibuyas ay napapaluha. Pero ang gawin nyo kapag binabalatan nyo pa lang yung sibuyas ay hugasan nyo siya para mawala yung katas na nagpapaluha sa inyo. Oh, may natutunan na naman kayo, ha? At pagkatapos nga yan ay sinunod ko na hiwa yung kamatis at saka ko naman isinunod itong tatlong itlog na ibinati ko lang sa bowl at i-set aside nga na muna natin yan. At asikasuhin ko naman itong ating pritong isda dahil nga may ampalaya tayo ay kailangan natin ng pritong isda para partner. Kaya ayon, hinugasan ko lang ito saglit at malinis na nga yan bago kasi nilalagay ni mama na yung mga pagkain sa rep ay nililinis niya muna kaya naman hindi na hassle para sa akin magluto. Kaya naman, nang malinis ko na yan, ay inilagay ko nga lang yan dito sa plato at binudburan ko nga lang yan ng kaunting asin at nilamas-lamas ko yan. At hindi lang yan, nilalagyan pa nga natin yan ng aking mahika para lalong sumarap at lalamasin ulit natin yan para naman pati yung kabilang side ay magkaroon din ng lasa. At i-set aside nga lang natin yan pero uunahin nating lutuin ay ating ampalaya para naman malutong pa siya mamaya kapag kinain. Kaya naman binalikan ko nga itong ating ampalaya at nilagay ko na nga siya dito sa planggana at pipiga-pigain nga natin yan ng pigang-piga na halos madurog na pero wag kayong mag-alala, hindi yan madudurog at okay lang yan. Kung sa mga magtatanong na
baka mawala na siya ng lasa dahil nga piniga-piga natin at hinugas-hugasan natin, ay hindi. Mababawasan lang ang pait at hindi siya magiging sobrang pait at makakain na rin. Pati ng mga bata, nandyan pa rin naman ang pagka-bitterness niya dahil nga ampalaya yan. Charis. So, ayun na nga, ipiga-pigain nyo lang ng ganyan hanggang sa maging lamog-lamog na siya. Pero huwag kayo mag-alala, hindi naman yan magkakagutay-gutay. At pagkatapos nga piga-pigain, ay i-transfer nyo nga dito sa strainer dahil nga mamaya ay huhugasan pa nga natin yan. Yan ang sikreto ko kung bakit hindi mapait ang ating ampalaya. Kaya kung ako sa inyo, gawin nyo na rin para makain din ng mga bata ang luto nyong ampalaya at hindi na maisayang. So, ayun na nga, nung matapos ko na nga yan na piga-pigain at pinagkasaid-said ko nga pati yung maliliit ay strainer ko pa para naman hindi sayang ang ating ampalaya ay huhugasan pa rin natin yan na may pagkapiga-piga pa rin ng konti para naman maalis yung alat ng asin na nilagay natin dahil nga marami tayong nilagay na asin. At isa pa nga yun sa sikreto kung bakit hindi papait ang ampalaya nyo ay lagyan nyo ng maraming asin. Kaya naman mag-umpisa na tayong magluto. Nagsala nga lang ako na dyan ng kawali at nang mainit na ang kawali ay lalagyan na nga natin ng mantika. At kahit na anong mantika ilagay nyo ay okay lang, walang problema. So ayun na nga nang mailagay ko na nga mantika at uminit na ay saka ko naman iginisa itong ating sibuyas. Kapag nagkikisa talaga ako, ay sibuyas talaga ang inuuna ko. At kapag ka nag-caramelize na yan at nag-brown-brown na siya, isunod nyo naman na itong bawang. At kapag ka nag-brown-brown na din yung dalawang yan, saka nyo naman isunod ang ating kamatis. So, dinamihan ko talaga yung kamatis para naman maging masarap ang ating kinisang ampalaya. So, ayun na nga, nilagay ko na nga itong kamatis at dahil kamatis nga yan, kailangan nating lutuin ng husto yan para naman hindi masira ang ating lulutuin. Kailangan talaga lutong-luto ang kamatis para naman maging masarap din ang ating lulutuin. Nang maluto na nga ang ating kamatis ay saka ko naman ilalagay itong ating ampalaya na ginayat-gayat natin kanina. So, ayan, tingnan nyo naman, buong-buo pa siya at hindi man lang na durog yung mga hiwa niya. Kaya kung sa inyo ay ganun na rin ang gawin nyo dahil natutunan ko nga yan sa tita kong yumaong na. Shoutout nga pala sa iyo, Mami Lot! So, ayun na nga, kapag tapos nga niyan, ay lalagyan nga natin yan ng tubig at isisimmer natin siya dahil nga ayoko ng half cook sa ampalaya. Kailangan lutong-luto yan para naman hindi rin masyadong mapait. So, ayan, isisimmer lang natin at babalikan natin yan mamaya. At after ilang minuto nga ay ito na ang ating ampalaya. Medyo okay na siya, natuyuan lang siya ng sabaw pero hindi naman siya nasunog. So, lalagyan nga rin ulit natin yan ng sabaw para naman may pagkasosi ang ating ampalaya mamaya. So, dapat nga ilalagay ko na sa gitna yung itlog, pero naisip ko nga nalagyan ko muna ng tubig at isimmer na nga muna natin ng kaunti at saka ko inilagay ang itlog. At nakalimutan ko nga pala na hindi ko pa siya natiplahan. Sus Mariosep, kaya naman hinabol ko na lang yung tipla niyan. At naglagay nga lang ako dyan ng mahika ko at konting asin. At saka naglagay din ako dyan ng konting paminta. At optional lang to ha. Kung gusto nyo lagyan, ay lagyan nyo. Pero ako nilalagyan ko talaga ng liquid seasoning dahil nga yan nga ang pampasarap sa mga gulay. Kaya naman itry nyo na. So ayun na nga, nang mailagay ko na nga ay hinalo-halo ko na nga lang yan para mag-mix combine na yung itlog dyan at yung mga pampalasa. At sakto-sakto nga lang yung lasa nung tinikman ko. Kaya naman iset aside na natin yan. At isusunod ko na nga dyan lutuin ang ating isda. Kaya naman nung mag-okay ng ating ampalaya at tinikman ko na nga yan, at okay na nga ang lasa niyan ay ilalagay na nga natin yan sa ating lamesa. So, hindi ko na siya na-videoan na nilagay ko siya sa mesa. Kaya okay na yan. At nagsalang na nga ako dito ng ating non-stick pan. At papainitin lang natin yan at lalagyan din natin yan ng mantika. So, isda lang naman lulutuin natin kaya naman naglagay lang ako ng konting new oil dyan at dinagdagan ko na lang din ng use oil dahil nga isda lang naman ang lulutuin natin. Kaya naman nung mailagay ko na nga yan dyan ay nagsisinga ako dahil nga grabe yung talsik niya. Kaya tignan nyo naman kung anong itsura ko dyan para ako nakikipagkarate sa mantika. Talagang pinagtalsik-talsikan talaga ang buong katawan ko. Tignan nyo naman.
Yan ang may itsura ko dyan, oh. Hindi ko na malaman kung paano ko iiwasan o kung paano ko babaliktarin yung isda ngayon dahil nga tumatalsik. At kapag ganyan yung sitwasyon ay yung mama ko talagang pinagluluto ko dahil nga takot na takot talaga akong matalsikan ng mantika. Oo, mahilig ako magluto pero ayoko talaga yung talsik ng mantika. Tingnan nyo naman na parang nangisay-ngisay na ako dyan. Kaya paano ako nakikipaglaban nito sa mantika na nandun sa kawali dahil grabe nga yung talsik niyan. Tignan nyo naman kung anong ginagawa ko dyan. At ayun na nga, pagkatapos ko nga makipaglaban sa aking niluluto, ay dito ko na nga tatapusin ang video na to. At kung umabot ka dito, paki-comment naman sa baba kung taga saan ka at para malaman ko kung saan nakaabot ang video na to. At kung di ka pa nakapollow, i-follow mo na ako sa aking Facebook account para updated ka sa mga i-update ko pang video. Salamat sa panonood. Bye people!